Pagkapahalang araw sa ating lahat, tayo nagbabalik sa ating daily devotion. At ang pag-uusapan natin ngayon ay, bakit dapat laging manalangin? In Psalm chapter 110, verse 4, the Lord has sworn and will not change His mind. You are the priest forever, in order of Melchizedek. Ang panalangin ay hindi lang ritual, kundi relasyon. Ito ang posible dahil si Jesus ang ating bilang high priest. Siya ang tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi pansamantala kundi magpakailanman. Dahil sa Kanya, hindi na tayo malapit sa Diyos na may takot, kundi may pagtitiwala. Ang panalangin ay nagiging bukas na pinto, hindi saradong templo. Hindi tulad ng mga saserdoteng levita na kailangang maghandog araw-araw. Si Jesus ay minsan lang naghandog ang kanyang sarili at iyon ay sapat magpakilanman. Pinakita nito ang ating panalangin ay hindi para makumbinsi ang Diyos, kundi para tanggapin ang biyayang handa na niyang ibigay. Kapag tayo ay nananalangin, umaasa tayo sa tapos na gawain ni Kristo, hindi sa sariling kabutihan. Kahit ang panalangin ay kilos ang pananampalataya at hindi pagod na obligasyon. Si Jesus ay patuloy na namamagitan para sa atin sa harap ng Ama, kahit tayo mahina, nagkamali, o nauubusan ng salita. Hindi siya ang nagsasalita para sa atin. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayo laging manalangin. Dahil may one-on-one access tayo sa trono ng biyaya. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, kundi paghinga sa katiyakang may nagmamalasakit sa langit sa atin. Kapag naunawaan natin si Jesus bilang high priest, nagbabago ang ating tingin natin sa panalangin. Hindi na ito huling opsyon, kundi unang hakbang. Hindi na ito emergency hotline, kundi araw-araw na paghinga ng kaluluwa. Ang panalangin ay pag-ipag-ugnayan sa Diyos na laging makinig dahil si Jesus ang laging namamagitan. Para sa ating tatlong aplikasyon, ang una ay believe that our salvation coexists with Christ. Maniwala ng ating kaligtasan ay ligtas dahil ito ay nakapaloob kay Kristo. Dahil siya ang ating high priest, maaari tayong manalangin na may kumpiyansa at kapayapaan. Pangalawa ay be involved in the ministry of intercession. Tulad ni Kristo, ni Jesus, na mamagitan para sa atin, tayo ay tinawag na manalangin para sa iba. Gamitin ang panalangin bilang paraan ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Ito pang uli ay benefit from God's answer to prayer. Asahan na ang Diyos ay sumagot sa panalangin ayon sa kanyang kalooban at tamang oras. Magtiwala na sa bawat panalangin, may biyayang inihahandog ang Diyos kahit minsan iba ang ating inaasahan.